Yon mga masters, bali may good news ako sa inyo. Bali, 8 videos araw-araw ang i-upload ko sa aking YouTube channel. Bali, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Maraming salamat sa solid nyong suporta sa akin mga masters. At sa mga hindi nag-i-skip, maraming salamat sa inyo. Inuulit ko mga masters, 8 videos araw-araw na ang i-upload ko sa aking channel. Maraming salamat sa inyo mga masters. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justino Villanueva at shoutout kay Lisa Paulite. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Sa pintuan ng kusina, magulo ang kusina. Mayroong ilang mga sirang pinggan sa lupa, ilang nalalabi sa kusina, at ilang lutong pagkain sa chopping board. Mukhang masarap. Sa oras na ito, si Xiao Tao ay bumagsak sa isang sulok ng kusina at umiyak ng malungkot. Sa tabi niya ay may isang babaeng nasa katanghaliang gulang na malaki ang pangangatawan at may edad na. May hawak siyang tanglaw sa kanyang kamay at puno ng kawalang kasiyahan at galit ang kanyang mukha. Sabihin mo, gusto kong kunin ang iyong pagkain, iyon ay upang tumingin sa iyo, huwag bigyan ang mukha ng kanyang ina ng walang kahihiyan. Galit na sabi ng medyo may edad na babae. Mahinang humikbi si Xiao Tao, pero Ate Yang, lahat ng mga pagkaing ito ay ginawa ko para sa Aaron. Kung gusto mo talaga, maaari ko bang gawin ito para sa iyo sa lalong madaling panahon? Masyadong masungit ang babaeng nasa katanghaliang gulang na, huwag kang magsalita ng walang kaparirikan. Kung gusto kong kukunin ko. Kailangan ko bang kunin ang pahintulot mo? Tsaka, paano ang Aaron? Isa lang siyang kakayanin ba niya ang pag-asa sa pabor ng nakatatandang martial sister na si Qin Shuang, sa tingin ba niya ay magaling siya? Ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin iyon nang makita niya ang mabangis na katawan at masamang espiritu ng nasa katanghaliang gulang na babae. Tuldok, si Jia, na bumalik ng walang sabi-sabi, gusto niyang agawin ang mga pagkain na ito mula kay Xiao Tao sa mahabang panahon. Ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto ay likas na hindi kasing husay ni Xiao Tao, kaya't para mahikayat si Rao Eyo na martial sister, kinuha niyang Jia ang pagkain ni Xiao Tao at nagkunwaring gumawa nito. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi lang hinayaan ni Xiao Tao ang sarili na kunin ito, kundi ninakawan din ang sarili, na ikinagalit ni Ate Yang. Ang pag-uugali ni Xiao Tao ay hindi lamang hindi nagbigay ng kanyang mukha, ngunit sinira rin ang kanyang plano. Para sa kanya, bagamat si Rao Eyo ang pangalawang elder martial sister ni si Feng, pumapangalawa kay Qin Shuang, si Rao Eyo ang may pananagutan sa malaki at maliit na mga gawain ng si Feng. Sa makatuwid, si Rao Eyo ay hindi mas magaan kaysa kay Qin Shuang. Mas mabuting pasayahin ang ganoong tao kaysa Aaron. Kalokohan iyon. Baka isang araw ay pagod na si Qin Shuang sa paglalaro, ang Aaron ay wala. Binabalaan kita, Xiao Tao. Kinuha ko na ang mga gamit. Kung maglakas loob kang magnakaw muli, mag-ingat ka na mabali ko ang iyong paa. Tungkol naman sa Aaron, bumalik ka at sabihin sa kanya na ang kanyang pagkain na lang ang kailangan niyang kainin. Tapos na sinasabi, niyang matandang kapatid na babae direkta isang bumangon, kunin ang isang gilid ng sahig na gawa sa sandok, direkta sa swill bucket sa hard scoop na puno ng isang sandok. Pagkatapos, nakaramdam ng pagkasuklam, inihagis niya sa chopping board ang kahoy na sandok na puno ng swill, kunin mo ito para sa kanya. Nakatingin si Xiao Tao sa swill dahil sa kahihiyan. Paano ito makakain? Karamihan sa mga bagay na ito ay ginagamit para pakainin si Xianling baboy. Ate Yang, hindi ito okay. Ang dilema ni Tao. Ang nakatatandang kapatid na babae ay biglang napaharap sa sipon, ano ang hindi?
Ang bagay na ito ay maaaring kainin ng Xianling na baboy ng Sefeng. Ano ang hindi niya makakain bilang isang mahirap na alipin? Tsaka sa mura niyang bibig, masasabi mo ba ang pagkakaiba ng swill at soup? Madaling lokohin at tapos na. Panipi, tapos na sabihin, hinahamak niyang elder sister ang panlilibak, dalhin ang ulam na masarap sa chopping board, ilagay sa tray, tuwang-tuwa na umikot at pagkatapos ay gustong lumabas. Sa sandaling lumingon siya, nakita niya ang Aaron na nakatayo sa may. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Tuldok, ibinaba ni Xiao Tao ang kanyang ulo nang may pagkakasala ang pagkaing niluto niya para sa Aaron ay ninakawan dahil hindi niya ito naprotektahan, kaya't naawa siya sa Aaron. Nang marinig ang pangalan, natigilan si Ate Yang, at pagkatapos ay tumingin sa itaas at pababa. Aaron, biglang bumunot ang mga sulok ng bibig niya at may pang-aasar at panunuya na sinabi, kaya ikaw Aaron. Para kang aso. Hindi ka takataka na magugustuhan ka ng nakatatandang martial sister na si Qin Shuang. Pagkatapos mong sabihin ang mga ito, kumikislap ang nakatatandang kapatid na si Yang sa isang malaking puwitan, lalakad ang daliri ni Gao Chiang off. Nang dumaan sa Aaron, gumawa pa siya ng isang espesyal na malamig na huni para panlilibak. Aaron, walang choice si Aaron kundi ang mapait na ngumiti sa isang taong tulad ni Yang Jia. Sa mata ni Aaron, isa lang talaga itong paraan para mapababa ang kanyang level para makitungo sa ganoong tao. Ngunit sa oras na ito, tinatangkilik at kinukot siya ni Ate Yang si Aaron, ngunit hindi niya pinapansin ang kanyang mga paa sa isang sigaw, nahulog pa siya sa lupa na may dalang tray putik, ngunit higit sa lahat, ang mga pinggan sa tray ay nasa kanyang ulo kusina upang hilahin si Xiao Tao sa oras na ito. Si Ate Yang ay umuungal kay Aaron sa likod niya. Aaron, huminto ang impyerno para sa akin. At tumingin sa likod niya, ano ang problema? So insidious, you're so insidious. Sinasadyang madapa. Ang galit na boses ni Yang na nakatatandang kapatid na babae ay umuungal. Sa katunayan, alam niya sa kanyang puso na walang sino man ang magpapadyak sa kanya. Natamba siya ng hindi sinasadya. Ngunit nang makita niyang nagkalat ang pagkain sa sahig, hindi lamang siya nalulugod ni Raoyo. Ngunit nagalit din si Raoyo dahil wala siyang pagkain, walang lugar para magkalat ang apoy sa kanyang puso. Ang Aaron ay malapit lang. Hindi lang niya mailabas ang galit, bitbit din niya ang palayok. Naiinip na sinabi ni Aaron, bagaman ako ay isang alipin, ikaw ay isang alipin. Sa makatuwid, lahat ay pantay-pantay. Dapat kang maging magalang. Pangalawa, ako ay Aaron, at ako ay nakaupo sa dulo. Ako ay hindi interesadong pagtripan ka, maging magalang, ay po, karapat-dapat ka. Aaron, sinasabi ko sa iyo, ang mga pagkain na ito ay para sa nakatatandang martial sister na si Raoyo. Pinagtritripan mo ako at pinagkakalat ang mga bagay. Nakikita ko kung paano mo ito matiis. Xiao Tao, ano pa ang ginagawa mo? Bakit hindi ka magmadali? Inimbitahan mo si Aaron. May problema siya. Sa tingin mo makakatakas ka. Si Xiao Tao ay mabait at simple. Siya ay natatakot kay Ate Yang, ngunit wala siyang pakialam sa sakit. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at bumangon. Pagkatapos ay nagmamadali siyang naglinis ng kusina at naghahanda sa paghiwa ng mga gulay. Tulad ng mapuputol na sana siya, isang malaking kamay ang dahan-daang humawak sa braso niyang may lotes. Tumangala siya at nakita niyang hinihila siya ni Aaron, at napakalapit niya sa kanya. Mr. Han. Umiling si Aaron sa kanya at sinabi sa malumanay na boses, pag hindi mo gagawin, aagawin niya ang pagkain mo at bugbugin ka. Okay lang kung wala kang pakialam sa kanya, bakit niya pagbayaran ang sarili niyang pagkakamali? With that, Aaron took up the swill. Alam ni Aaron na siya ay isang alipin, kaya madalas ay ayaw niyang gumawa ng gulo, ngunit dahil lamang sa siya ay matyaga ay hindi nangangahulugan na wala siyang ilalim. Sobra talaga itong siyang elder sister na ito, kahit si Aaron ay hindi nakikita. Hindi ba iyan ang kanyang obra maestra? Pagkatapos ay hayaan siyang kunin ito. Aaron patungo sa nakatatandang kapatid na babae na may dalang swill. Ang kahulugan na iyon ay napakalinaw ngunit, yang elder sister dongas ng insito lang para sa 3 segundo. Pagkatapos, napabulalas siya, bueno, ikaw Aaron, maglakas loob kang ibigay ang swill kay Kuya Marshall Sister Raoyo. Talagang suwail ka at laban sa langit. Karapatan mong ibigay ito kahit kanino.
Ang alam ko kapag pumasok ka sa kusina, gagawin mo. Han 3,000 tapusin, direkta sa iyang matandang kapatid na babae posisyon ng isang throw. Ang kahoy na sandok ay nahulog sa lupa, at ang swill ay tumapon sa buong lupa. Nagmamadali si Sister Yang para iwasan ang swill na tumalsik sa kanyang katawan. Ang nakatatandang kapatid na babae ni Yang ay mabangis na tumitig kay Aaron, sa puso ay may galit, sa kamay ay direktang naghahatid ng mahinang enerhiya, umaatake patungo sa Aaron. Si Kuya Yang ay binibigyang puri ang nakatatandang martial sister na si Raoyo sa mahabang panahon. Sa makatuwid, kapag masaya si Raoyo, tuturuan niya ang kanyang dalawang galaw. Dahil sa dalawang galaw na ito, halos magyabang si Ate Yang sa mga babaeng alipin sa kusina. Isa siyang sikat na bully sa kitchen department. Tingnan ang bibig labanan ngunit Aaron, yang matandang kapatid na babae natural na ugali sa kanilang sariling pare-pareho paraan, puwersa pagsugpo. Gusto niyang ibagsak si Aaron at hilingin sa kanya na lumuhad at humingi ng tawad para mapawi ang kanyang galit. Gayunpaman, nakilala niya si Aaron ngayon. Para sa Aaron, ang pag-atake at lakas ni Ate Yang ay hindi naiiba sa isang bata. Patagilid lang, pagkatapos ay ganap na maiwasan ang kanyang pag-atake, Aaron walang magawang iling ang kanyang ulo, hindi ko gustong hawakan ang mga babae, makatwirang pangangatuwiran. Nang marinig ito, hindi lamang napigilan ni Ate Yang, ngunit naging mas mayabang. Akala niya ay natatakot si Aaron, kaya inatake niya muli ang Aaron. Umiwas si Aaron, at muling umatake si Ate Yang. Matapos ang ilang sunod-sunod na beses, nawalan ng pasensya si Aaron dahil umiiwas siya kung saan-saan. Gayunpaman, lalong ipinagmamalaki ni Ate Yang ang kanyang pag-atake, at inatake pa ang Aaron ng ilang beses. Hindi nagdududa si Aaron na kung wala siyang mas mataas na cultivation, baka namatay na siya sa kamay ni Ate Yang ngayon. Backhand isang bloke, Aaron isang maliit na mahirap, direktang hanhan yang matandang kapatid na babae, kahit na hindi niya nais na pindutin ang isang babae, ngunit ito matandang babae ay masyadong maraming. Si Yang Jia ay nalulubog pa rin sa kasiyahan at pananabik na patayin si Aaron. Paano niya inaasahan na biglang lalaban si Aaron? Ang isa sa kanila ay hindi matatag, at ang buong tao ay agad na tumakbo patungo sa tagalabas ng kusina, pagkatapos ay yurokan sa hangin, at muli ay nahulog ang isang aso upang atngatin ang putik. Coincidentally, sa harap ng kanyang, lamang ng isang pool ng swill, yang kapatid na babae ito side down, direkta sa isang masayang inumin. Parang gusto ni Ate Yang ang sarili niyang luto. Kapag nahulog siya sa lupa, kailangan niyang inumin ito ng mabilis. Sabi ni Aaron na may malamig na ngiti. Tingnan tulad ng isang larawan, isang bahagi ng Melakotan tahimik na takpan ang bibig snaker, ngunit takot sa yang matandang kapatid na babae upang makita, siya sa lalong madaling panahon forebeard ngumiti. Napahiga si Sister Yang sa lupa at naramdaman ang nakakadiri na amoy ng bukol sa kanyang ilong at bibig. Dahil sa sobrang kahihiyan, nanginginig ang buong katawan niya. Aaron, pinatay kita. Yang nakatatandang kapatid na babae buong tao angrily gets up, sa baluktot mukha din hang ilang bulok na gulay. Aaron disdain sa ngumiti. Sa oras na ito, hinawakan ni Xiao Tao ang braso ni Aaron at bumulong sa nag-aalalang boses, Mr. Aaron, umalis ka kaagad, Ate Yang. Umiling si Han Sanchen. Kaharap ang nakatatandang kapatid na si Yang na nagmamadaling umakyat muli, gumagalaw lang siya ng kaunting enerhiya sa kanyang kamay at direktang hamarang sa kanya 5 metro ang layo. Gaano man siya kagalit, hindi siya makamove forward sa iisang lugar. Puno ng kagalakan ang nag-aalalang mga mata ni Xiao Tao. Nag-aalala siya sa kaligtasan ng Aaron, ngunit ngayon ay gamaan ang loob niya. Bukod dito, labis siyang nagpapasalamat sa Aaron. Sobra si Sister Yang. Kahit siya ay hindi maiwasang subukang turuan siya ng leksyon, ngunit wala siyang kakayahan. Tingnan ang halos, Aaron malumanay bawiin ang enerhiya, nawala ang sentro ng yang matandang kapatid na babae muli nahulog ang isang aso nodputik. Gusto mo bang maglaro? Natatakot ako na ang swill ay hindi sapat para sa iyo upang mapunan muli ang iyong lakas. Malamig na sabi ni Arrow. Ang nakatatandang kapatid na babae ay galit na tumingin sa Aaron, ang walang pangalan na apoy ay halos Aaron puntos sa pinakamataas, ngunit alam din niya na hindi siya ang kalaban ng Aaron, lumaban muli, dumanas ng mga pagkalugi at mga pinsala ay kanilang sarili. Bueno, Aaron, may binhi ka.
Sinira mo ang tanghalian ni Kuya Marshall, Sister Raoyo. Ngayon ay sinaktan mo ako. Hindi kita papakawalan. Hintayin mo ako. Sasabihin ko kay Kuya Marshall, Sister Raoyo na umalis na. Bumangon ka mula sa lupa, siyang na nakatatandang kapatid na babae na nahihiya sa gilid ng tagiliran ng pagkahulog ay naguguluhan at tumakas. Habang pinapanood ang kapatid na siyang na tumatakbo palayo, si Xiao Tao ay huminga ng mahabang panahon at ngumiti sa kanyang mukha. Ngunit sa lalong madaling panahon, siya ay labis na nag-alala, Mr. Han, mas mabuting pumunta ka ng mabilis. Mamaya, kung ang nakatatandang kapatid na babae na siyang ay lumapit kay Kuya Marshall, sister na si Raoyo, ito ay magiging mahirap. Han, 3,000 ngiti, wala, bumalik sa hapunan. Sa oras na ito, si Ate Yang, pagkatapos tumakas mula sa kusina, ay tumakbo hanggang sa pangunahing bulwagan ng Sefeng. Sa oras na ito, malumanay na tumitikim ng tsaa si Raoyo, naghihintay sa pagdating ng tanghalian. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.